Hindi lahat ng tumatawag sa akin ay papasok sa langit. Mapagpalang araw ng Huwebes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Jose Maria Escriva. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid nating miyembro ng Opus Dei. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy, Hinding-hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama." Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. Ang sinumang nakarinig sa aking mga salita at di nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan. Nang matapos si Jesus sa mga pananalitang ito, nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng batas. Sa mabuting balita ngayon, itinuturo ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Hindi sapat ang magsabi ng Panginoon, Panginoon, upang makapasok sa kaharian ng langit. Mahalaga ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Sinasalamin nito ang pagkakaiba ng panlabas na pagkilos at panloob na pagsunod. Para sa lahat, manggagawa, mag-aaral, magulang, mayaman o mahirap, paalala ito na nakikita sa pamumuhay ang tunay na pananampalataya. Maaring madasalin, palasimba, o naglilingkod, ngunit kung walang tunay na pagsunod at pagsasabuhay ng mga aral ni Jesus, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Ipinapakita ni Jesus sa talinghaga ng 2 taong nagtayo ng bahay, ang isa sa bato at ang isa sa buhangin. Pareho itong inabutan ng bagyo, tulad ng mga pagsubok sa buhay. Opo, ang bahay na nakatayo sa matibay na pundasyon lamang ang nanatili. Mga kapanalig, ano ang ating pundasyon? Nakabatay ba ang ating buhay sa mga salita ni Jesus o sa pansamantalang kaginhawahan, yaman, kasikatan o sariling kagustuhan? Mahigit na 5 dekada nang naglilingkod sa parokya si Aling Mameng bilang tagapaghanda ng mga linen na ginagamit sa misa. Maingat niya itong nilalabhan at pinaplansa. Wala rin siyang absent sa pagsisimba araw-araw. Makailang beses nang napalitan ang kanilang parish priest. Batid ni Aling Mameng na si Jesus ang kanyang pinaglilingkuran bilang volunteer. Kaya kahit sino pa ang kanilang parish priest, patuloy ang kanyang paglilingkod. Mga kapanalig, nais ni Jesus na gabayan tayo. Siya ang matibay na bato, naway gawin nating batayan ang kanyang mga salita sa ating paglilingkod, pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa at pagkamababang loob. At matatag tayong mananatili kahit anong unos ang dumating. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong piliin ang pundasyon ng ating buhay. Naway piliin natin ang pagsunod kay Jesus, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sapagkat doon natin matatagpuan ang buhay na totoo, matatag at makabuluhan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob mong panibagong araw para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa akong maging matulungin at huwag kong baliwalain ang habag at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.